Ang dulo ng itim na ballpen ay mariing nakatutok sa espasyo sa ibabaw ng may salungguhit na pangalan, Dante Vargas. Sa ilalim niyon, sa mas maliit na letra, ay ang mga salitang The Groom. Para sa ibang event planner, ang sandaling ito ay katumbas ng ginto. Ang mapirmahan ng kontrata para sa Wedding of the Century, ang pag-iisang dibdib ng tagapagmana ng Vargas Empire, ay isang karangalan. Ngunit para kay Amihan Reyes, ang bawat segundong pagtitig niya sa papel na yon ay parang pagtitig sa isang hatol. Isang hatol na 15 taon niyang hinintay na mailapat. "Everything is in order, Mr. Vargas," wika ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, hindi man lang nanginig. Isang bagay na paulit-ulit niyang pinraktis sa harap ng salamin. Ngumisi si Dante Vargas, isang ngangisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Itinukod nito ang mga siko sa makintab na mahogany table ng conference room. Ang kanyang mamahaling relo ay kumislap sa ilalim ng ilaw. "Just a formality, Ms. Reyes. My fiancé trusts your company, Hiraya Solutions, and what my future wife wants, she gets." Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Amihan. Tumango lang siya. Sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang boses ni Dante. Mas malalim na ngayon, mas may awtoridad. Pero nandoon pa rin ang parehong yabang at kasamaan na tumatak sa kanyang alaala. Kinuha ni Dante ang ballpen at mabilis na pumirma sa kontrata. Walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, isa lang itong piraso ng papel, isa lang otsyred na transaksyon. Nang matapos ito, itinulak niya ang folder pabalik kay Amihan. "I expect perfection. My family's name is on the line." "Perfection is what we deliver, sir," sagot ni Amihan. Maingat na isinara ang folder. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa pangalan ni Dante ay nagdulot ng kuryenteng puno ng pandidiri sa kanyang buong katawan. Itinago niya ito sa isang matamis, ngunit walang emosyong nanangiti. "Makakaasa po kayo." Tumayo si Dante at inayos ang kanyang designer suit. "Good. My secretary will handle the rest of the details with your team." At sa isang tanggo lang, tumalikod na ito at lumabas ng conference room. Iniwan si Amihan sa malamig na katahimikan. Nang magsara ang pinto, doon lang pinakawalan ni Amihan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Napaahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang pirma sa kontratang iyon ay hindi lang tinta sa papel. Ito ang simula ng paghuhukom. Ito ang kanyang pangako sa sarili. "Ami?" Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Pumasok si Sinag Cruz, ang may-ari ng Hiraya Solutions, at ang kanyang boss. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Tapos na." Simpleng sagot ni Amihan. Itinayo ang sarili at pilit na ngumiti. Lumapit si Sinag. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng mukha ni Amihan. "Okay ka lang ba?" Narinig ko ang boses niya sa labas. "Okay lang ako." Pagsisinungaling niya. "Trabaho lang to, Sinag." Kinuha ni Sinag ang folder mula sa mesa. Binuksan niya ito at tiningnan ang pirma ni Dante. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. "Ami, hindi pa huli para umatras. Pwede nating sabihing may conflict sa schedule. Marami pa tayong ibang kakayat." Umiling si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon na tanging si Sinag lang ang nakakakita. "Sinimulan ko to, Sinag. Tatapusin ko." "Pero sa anong halaga?" Mahinang tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pakiusap. "Ang lapit mo sa kanya, sa kanilang lahat. Delikado to." "Mas delikado ang manahimik habang buhay," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pait. Kinuha niya ang folder mula sa kamay ni Sinag. "Salamat sa pag-aalala mo, pero kailangan ko tong gawin." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Bawat hakbang ay mabigat.
Bawat hakbang ay papalayo sa amihan na kilala ni Sinag at papalapit sa babaeng handang isugal ang lahat para sa katarungan. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng opisina, ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw. Bigla, ang liwanag mula sa bintana ay nagdilim ng bahagya habang isang makapal na ulap ang tumakip sa araw. At sa isang iglap, ang ugong ng aircon ay napalitan ng ibang tunog sa kanyang isipan. Ang malakas na patak ng ulan, ang amoy ng alak at putik, isang pamilyar na kanta mula sa isang lumang radyo, at higit sa lahat, ang tawa. Ang tawa nilang tatlo, sina Dante, Bulan at Lakas. Isang tawa na sumira sa kanyang pagkatao, isang tawa na gumiba sa kanyang mga pangarap sa maliit na bayan ng Sanliwayway. Napapikit si amihan, napahawak sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga imahe ay mabilis na naglalaro sa kanyang isipan. Pira-piraso, malabo. Ngunit ang sakit ay kasing sariwa pa rin ng unang araw. Miss Reyes, okay lang po kayo? Tanong ng isa sa mga staff na napadaan. Mabilis na iminulat ni amihan ang kanyang mga mata, itinikom ang mga palad, at muling isinuot ang kanyang maskara. Yes, I'm fine. Just a bit dizzy. Gumiti siya at nagpatuloy sa paglakad. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, dumiretso siya sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo, ang kanyang sikretong silid. Sa loob, isang buong pader ang natatakpan ng isang malaking corkboard. Puno ito ng mga litrato, mga artikulo sa dyaryo, mga diagram na nag-uugnay sa mga tao, at mga sulat kamay na tala. Sa gitna ay ang mga larawan ng tatlong lalaki, kinuha mula sa social media. Si Dante Vargas, ngumingisi sa isang high society event. Si Bulan Jimenez, nakatingin sa malayo na may malungkot na mga mata. At si Lakas Mercado, nagpapakita ng kanyang mga muscle sa isang gym. Kinuha ni amihan ang kontratang hawak niya. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang pulang pushpin. Tinitigan niya ang mukha ni Dante sa board. Ang nangisi nito sa litrato ay parang nang-aasar. May isang puwang sa gitna ng board, isang espasyong matagal nang naghihintay na mapunan. Buong diin, itinusok ni amihan ang pushpin sa gitna ng kontrata. Idiniin ito sa board na parabang ang bawat onsa ng kanyang galit at sakit ay isinasalin niya sa simpleng kilos na yon. Ang tunog ng pagbaon ng karayom sa cork ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kwarto. Humakbang siya paatras, tinitingnan ang kanyang obra maestra, ang kontrata sa Paraiso Resort, ang perpektong entablado, ang simula ng kanilang pagbagsak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, kumpleto na. Naupo siya sa kanyang laptop upang simulan ng unang yugto ng kanyang plano. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mga file, isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang screen. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject ay blanco, na lalong nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Wala itong laman kundi isang pangungusap at isang attachment. Ang mga salita ay simple, ngunit tumagos ito sa kanyang kaluluwa na parang isang malamig na patalim. Alam ko kung sino ka. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang naka-attach na file. Isang luma at kupas na litrato ang lumitaw sa screen. Isang litrato niya noong high school, nakasuot ng uniforme ng Sanliwayway National High. Nakangiti siya sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng mga pangarap at inosenteng saya. Isang nangiti na matagal nang ninakaw sa kanya. Ang puso ni amihan ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. May nakakaalam. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iingat, may isang taong nakakaalam kung sino talaga ang babaeng nagtatago sa likod ng pangalang Amihan Reyes. Ang mga salitang "alam ko kung sino ka" ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni amihan. Isang malamig na bulong
na sumisira sa kanyang pinaghirapang kontrol. Ang litrato sa screen, isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon, ay tila nangungutya sa kanya. Sino? Paano? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa gilid ng mesa. Hindi ito ang oras para magpanik. Ang takot ay isang luhong hindi niya kayang bayaran. Kinabukasan, dala pa rin ang bigat ng misteryosong email. Pumasok si Amihan sa opisina. Ang unang taong sumalubong sa kanya ay si Sinag. May dalang 2 tasa ng kape. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Hindi ka yata nakatulog, sabi ni Sinag. Iniabot sa kanya ang isang tasa. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Tinanggap ni Amihan ang mainit na tasa. Ang init nito ay bahagyang gumising sa kanyang nanlalamig na mga kamay. May nangyari, mahinang sabi niya. At dinala niya si Sinag sa kanyang opisina. Ipinakita niya ang email. Habang binabasa ni Sinag ang mga salita at tinititigan ang litrato, naramdaman ni Amihan ang pagbabago sa aura nito. Ang malumanay na pag-aalala ay napalitan ng isang matigas na proteksyon. Sinubukan kong i-trace ang IP address kagabi, sabi ni Amihan. Gumamit siya ng multiple proxy servers, malinis, propesyonal ang gumawa. Isang babala, sabi ni Sinag. Ang kanyang panga ay nagtagis. Gusto kanyang takutin. Gusto niyang ipaalam sa'yo na binabantayan kanya. O baka naman gusto niya akong tulungan, sabi ni Amihan, kahit na sa sarili niya ay hindi siya kumbinsido. Bakit niya ipapadala ang litrato ko? Para ipaalalang alam niya kung saan ako magsisimula. Masyadong mapanganib ang isiping kakampi siya, Ami, mariing sabi ni Sinag. Sa ngayon, ituring natin ang lahat bilang banta. Doblehin natin ang pag-iingat. Tumango si Amihan. Kahit ayaw niyang aminin, ang presensya ni Sinag ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa laban na ito, hindi pala siya LGM Ray nag-iisa. Maya-maya lang, ang kanilang pag-uusap ay pinutol ng tawag mula sa sekretarya. Miss Reyes, Mr. Vargas and his fiancé are here for the initial planning meeting. Ang sandali ng katotohanan, huminga muli ng malalim si Amihan, isinuot ang kanyang maskara ng pagiging professional at tumingin kay Sinag. Halika na. Sa conference room, naghihintay si Dante kasama ang isang babaeng may maamong mukha at eleganteng tindig. Ito si Isabel, ang mapapangasawa niya. Tumayo ito at magiliw ng ngumiti nang pumasok sila, Amihan. Hi, you must be Amihan. I've seen your portfolio. Your work is amazing. Masayang bati ni Isabel. Thank you, Miss Isabel. It's a pleasure to finally meet you. Sagot ni Amihan, nakipagkamay habang pinipigilan ng sarili na suriin ang singsing na diamante sa daliri ng babae. Please call me Isabel. Si Dante, sa kabilang dako, ay nakaupo lang na parang isang hari sa kanyang trono. Bahagyang tumango bilang pagbati. Let's get this over with. I have a board meeting at noon. Nagsimula ang pulong. Si Isabel, puno ng excitement, ang nagsalita tungkol sa kanyang dream wedding. Mga puting bulaklak, engrandeng selebrasyon, isang fairy tale. Si Amihan naman ay masusing nakikinig, nagtatanong, at nagbibigay ng mga suhestiyon, habang ang kanyang mga mata ay palihim na pinagmamasdan si Dante. Wala itong pakialam sa mga detalye. Para sa kanya, ang kasal ay isang social function, isang palabas para sa publiko. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang imahe ng pagiging perpekto. Habang nagsasalita si Isabel tungkol sa mga sentimental na detalye, si Dante ay abala sa kanyang telepono. Ito na ang pagkakataon ni Amihan. For the catering, Isabel, since you mentioned you want something with a hometown feel to honor Dante's roots. Simula ni Amihan, ang kanyang boses ay maingat at kaswal. May naisip akong isang konsepto.
Maybe we can incorporate some local delicacies. May isang sikat na kainan dati sa San Liwayway, hindi ba, Mr. Vargas? Yung Aling Nitas Kainan, kilala yun sa kanilang special adobo. Ang pangalan ng maliit na kainan, isang lugar na madalas nilang puntahan noong high school, ay lumabas sa bibig ni Amihan na parang isang patibong na may pain. Sa isang iglap, tumigil ang pagtipa ni Dante sa kanyang telepono. Hindi siya tumingin kay Amihan, ngunit nakita niya iyon. Ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. Ang isang segundong pagtigil ng kanyang paghinga. Ang paraan ng pagguhit ng isang maliit na ugat sa kanyang sentido. Naramdaman ni Amihan ang isang munting tagumpay, isang maliit na lamat sa perpektong pader na itinayo ni Dante. Bago pa man makasagot si Dante, mabilis na pumasok sa usapan si Sinag. That's a brilliant idea, Ami. We can research similar concepts here in the city para makuha ang parehong vibe. We wouldn't want to trouble you with small-town details, Mr. Vargas. Inagaw ni Sinag ang atensyon, ibinalik ang usapan sa ligtas na teritoryo at binigyan si Dante ng pagkakataong makabawi. Umubo si Dante at ibinaba ang kanyang telepono. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya kay Amihan. Isang tingin na puno ng pagbabanta at pagdududa bago muling ngumiti para kay Isabel. Whatever makes you happy, my love. I don't really remember such places. Isang kasinungalingan at alam nilang pareho. Matapos ang pulong, habang naglalakad pabalik sa kanilang mga opisina, hinawakan ni Sinag ang braso ni Amihan. Masyadong mapanganib yun, Ami. Pero epektibo, sagot niya. Nakita mo ang reaksyon niya. Takot siya. Takot na mga tao ang gumagawa ng mga desperadong bagay. Babala ni Sinag. Habang papasok sila sa lobby ng gusali, isang lalaki ang nagmamadaling lumabas mula sa elevator. Nagkabanggaan sila ni Amihan. Sorry, miss, sabi ng lalaki. Mabilis na pinulot ang mga papel na nahulog. Nang iangat ng lalaki ang kanyang ulo, ang mundo ni Amihan ay tila huminto sa pag-ikot. Si Bulan Jimenez. Mas matanda na siya ngayon. May mga guhit na ng pag-aalala sa kanyang mukha. At ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang permanenteng anino ng kalungkutan. Ngunit ang mukhang iyon, ang mukha ng isa sa mga taong sumira sa kanya, ay hindi niya kailanman malilimutan. Nagkatitigan sila. Nakita ni Amihan ang pagkilala sa mga mata ni Bulan na mabilis na sinundan ng isang alon ng purong takot. Namutla ito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka na parang may gustong sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Pasensya na talaga. Nauutal na sabi ni Bulan. Hindi na makatingin ng diretso kay Amihan. Nagmamadali niyang inipon ang mga papel at halos tumakbo palabas ng labi na para bang nakakita siya ng isang multo. Naiwan si Amihan na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit at awa. Ang takot sa mga mata ni Bulan ay halos nakakaawa. Siya ang mahinang kawing. Alam niya iyon ngayon. Kinagabihan, pagod na umupo si Amihan sa kanyang desk. Ang araw na yon ay isang emotional na roller coaster. Ang email, ang pagharap kay Dante, ang pagkikita nila ni Bulan. Ang plano niya ay gumagana, ngunit ang panganib ay mas totoo na ngayon. Isang staff member ang kumatok at pumasok. Miss Reyes, may package po na dumating para sa inyo. Wala pong pangalan ng sender. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng brown paper. Kinabahan si Amihan. Tiningnan niya ang selyo. Galing ito sa isang lokal na courier service. Sige, salamat. Sabi niya, pilit nang ngumiti. Nang mag-isa na lang siya, tinitigan niya ang kahon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala. Maingat niyang pinunit ang balot. Sa loob, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Mukha itong luma. Marahil ay mula sa isang antique shop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakahiga sa pulang pelus,
ay isang maliit na music box, isang balerina na may puting bestida ang nasa gitna. At pagkatapos, nagsimula itong tumugtog. Isang pamilyar, simpleng melodiya, isang himig na minsan ay paborito niya noong bata pa siya. Isang himig na pinapatugtog ng lumang radyo sa gabing iyon. Ang himig na naging soundtrack ng kanyang pinakamasamang bangungot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tunog mula sa music box ay hindi na isang inosenteng melodiya, kundi isang sigaw mula sa nakaraan, isang pangungutya sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nadatnan ni Sinag si Amihan na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina, nakatitig sa isang bukas na music box na parabang ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Ang pamilyar na himig ay pumupuno sa silid, isang inosenteng tunog na may dalang kabalintunaan ng panganib. Ang mukha ni Amihan ay walang emosyon, isang blangkong pader. Ngunit nakita ni Sinag ang katotohanan sa kanyang mga kamay na nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ami, tawag niya. Ang kanyang boses ay marahan, ngunit sapat na para basagin ang spell. Dahan-dahang lumingon si Amihan. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Sila na ang gumagalaw, Sinag. Sinusubukan nila akong basagin. Mabilis na kinuha ni Sinag ang music box at isinara ito. Pinatahimik ang nakakakilabot na melodiya. Hinawakan niya ito ng may pag-iingat na parabang ito ay isang ebidensya sa isang krimen. Sino ang nagpadala nito? Walang pangalan. Iniwan lang sa reception. Isang kuryente ng galit at takot ang gumapang sa ugat ni Sinag. Ang planong ito, ang mapanganib na larong ito, ay nagiging mas totoo at mas madugo. Hindi na ito mga anino lamang mula sa nakaraan. Ang mga anino ay meron ng mga kamay na kayang magpadala ng mga babala. Kinabukasan, hindi mapakali si Sinag. Habang si Amihan ay pilit na ipinagpapatuloy ang trabaho na para bang walang nangyari, si Sinag naman ay gumagawa ng sarili niyang mga hakbang sa likod niya. Alam niyang magagalit si Amihan kung malalaman nito, ngunit hindi niya kayang maupo lang at manood. Una niyang tinawagan ng isang kaibigan, si Marcos, na isang IT expert. Marco, pare, pwede mo bang i-trace ang isang delivery? Kahit anong detalye lang. Narinig niya ang pagtipa sa kabilang linya. Sinubukan ko na, tol. Sagot ni Marco pagkalipas ng ilang minuto. Local courier. Cash on delivery ang payment. Walang CCTV sa pick-up point na malinaw. Ang nag-request, gumamit ng burner phone. Malinis. Sinadya talagang itago kung sino sila. Isang dead end. Napahila mo si Sinag sa kanyang muka. Ang frustrasyon ay kumukulo sa loob niya. Kung hindi gagana ang teknolohiya, kailangan niyang daanin sa luma at mas mapanganib na paraan. Habang nagmamaneho siya papunta sa opisina, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang araw na unang pumasok si Amihan sa Hiraya Solutions para sa isang interview. Bata pa ito noon, ngunit ang talas ng kanyang isip at ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Kinuha niya ito agad. Sa paglipas ng mga taon, napanood niya itong maging pinakamagaling sa kumpanya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, sa likod ng bawat ngiti, palaging may isang hiwa. Isang sugat na hindi nakikita, ngunit palagi niyang nararamdaman. Isang kalungkutan na hindi nito pinapahintulutang lumabas. At nang ikwento nito sa kanya, ang buong katotohanan, 1 taon na ang nakalipas, ang lahat ay naging malinaw. Ang hiwa ay may pangalan, Dante, Bulan at Lakas. Doon, ipinangako niya sa kanyang sarili na tutulungan niya itong mahanap ang katarungan sa kahit anong paraan. Kinuha niya ang kahon ng music box mula sa kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang sticker ng courier. Nakasulat doon ang address ng branch kung saan ito ipinadala. Isang lugar
Sa kabilang dulo ng syudad, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinahapunan, sinabi niyang may pupuntahan siyang kliyente. Ngunit ang totoo, nagtungo siya sa address na yon, isang maliit at siksikang lugar. At doon, sa tapat mismo ng courier service, ay isang maliit na antique shop. Ang puso ni Sinag ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng isang maliit na kampana ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang kahoy at alikabok ang nasa hangin. Isang matandang lalaki ang nagbabasa ng dyaryo sa likod ng counter. "Magandang hapon po," bati ni Sinag. Ngumiti na parang isang ordinaryong customer. "Magandang hapon, iho. Anong maipaglilingkod ko sa'yo?" "Naghahanap po sana ako ng regalo para sa nanay ko. Mahilig po siya sa mga music box." Pagsisinungaling ni Sinag. "Naku, tamang-tama ang punta mo. Marami kami niyan." Nagkunwari si Sinag na tumitingin-tingin sa mga gamit, hanggang sa ituro niya ang isang estanteng may mga kahawig na music box. "Wow, ang gaganda po. May nakapagsabi po kasi sa akin tungkol sa shop ninyo. Isang kaibigan. Kakabili lang daw niya ng music box dito kahapon. Yung balerina daw po." Biglang nagliwanag ang mukha ng matanda. "Ah, oo. Naalala ko yon. Isang lalaking malaki ang katawan ang bumili. Nagmamadali nga eh." "Talaga po?" sabi ni Sinag. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang boses. "Baka siya na nga po iyon. Matangkad po ba? Medyo magaspang ang itsura?" Tumawa ang matanda. "Oo, iho, at meron siyang malaking tattoo sa kanang braso. Parang ahas o dragon. Tumatak sa isip ko kasi bihira na ang mga kabataang may ganoong kalaking tattoo." Lakas Mercado. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag na parang isang alarma. Si Lakas, ang berdugo ng grupo, ang pinaka-brutal sa kanilang tatlo. Hindi na ito isang simpleng pananakot. Ito ay isang direktang mensahe mula sa pinakamapanganib na tao sa kanila. Nagpasalamat si Sinag sa matanda, bumili ng isang maliit na bagay para hindi maging kahina-hinala, at mabilis na umalis. Pagbalik niya sa opisina, gabi na. Naabutan niya si Amihan na nag-aayos ng kanyang mga gamit, handa nang umuwi. Ang kalmadong ekspresyon nito ay lalong nagpakaba kay Sinag. Hindi nito alam kung gaano kalapit ang panganib. "Ami, mag-usap tayo," seryosong sabi niya. Pumasok sila sa opisina ni Amihan at isinara niya ang pinto. "Anong problema?" tanong ni Amihan. Napansin ang bigat sa mga balikat ni Sinag. "Ang music box," simula niya. Inalam ko kung saan galing. Nawala ang nangiti sa mukha ni Amihan. "Ano ang ginawa mo, Sinag?" "Ipinadala ito mula sa isang courier branch sa kabilang bayan. Sa tapat mismo may isang antique shop." Dire-diretsong sabi ni Sinag. Pinagmamasdan ang reaksyon nito. Ang bumili ng music box ay isang lalaking malaki ang katawan. May tattoo na ahas o dragon sa braso. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mga mata ni Amihan. Ang determinasyon ay sandaling napalitan ng takot. Isang dalisay at hindi mapagkunwaring takot. "Si Lakas," bulong ni Amihan. "Oo, si Lakas," kumpirma ni Sinag. "Ami, hindi na ito biro. Hindi na ito laro ng isip. Si Lakas Mercado na mismo ang gumalaw. Alam mo kung anong kaya niyang gawin." Imbes na matakot, galit ang unang lumabas kay Amihan. "Bakit mo to ginawa nang hindi ko alam? Bakit ka kumilos ng mag-isa? Plano ko to, Sinag. Ako dapat ang may kontrol." "Kontrol?" Hindi makapaniwalang tanong ni Sinag. Tumaas na rin ang boses niya. "Anong kontrol ang pinagsasabi mo kung ang kalaban mo ay handa nang magpadala ng death threat sa opisina mo mismo? Ginawa ko to dahil nag-aalala ako sa'yo. Dahil ayokong makita kang masaktan." Natahimik si Amihan. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang nawala. At ang natira ay ang takot na kanina pa niya itinatago. Nakita ni Sinag ang panginginig ng kanyang mga labi. "Natatakot ako, Sinag.
Sa wakas ay pag-amin niya. Ang kanyang boses ay basag. Lumapit si Sinag at marahang hinawakan ang mga balikat nito. Alam ko, kaya nga nandito ako. Hindi kita iiwan sa laban na to. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay napuno ng isang hindi masabing emosyon. Isang pag-unawa na pareho silang nasa panganib. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Amihan na nasa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin doon. Isang hindi rehistradong numero. Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang telepono. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga mata niya ay nanlaki. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit iniabot niya ang telepono kay Sinag. Kinuha ito ni Sinag at binasa ang maikling text message. Mag-isa ka lang sa laban na to. Sumuko ka na. Ang mensahe sa telepono ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa leeg ni Amihan. Mag-isa ka lang sa laban na to. Sumuko ka na. Isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Sinag na ang mukha ay nagpapakita ng matinding galit at determinasyon. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang babala ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Alam ng kanyang mga kaaway ang bawat galaw niya. Ang pag-atake sa kanya ng direkta ay masyadong halata. Kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Kung ang isang pader ay masyadong matibay, kailangan mong hanapin ang pinakamahinang bahagi nito, ang unang basag. Si Bulan Jimenez. Ang takot sa mga mata nito sa lobby kahapon. Ang panginginig ng kanyang katawan. Iyon ang kanyang target. Kinabukasan, gumawa ng hakbang si Amihan. Gamit ang Hiraya Solutions bilang dahilan, nag-set siya ng isang urgent meeting sa isa sa mga supplier para sa kasal ni Dante. Isang supplier kung saan alam niyang si Bulan ang namamahala. Itinakda niya ang pagkikita sa isang tahimik at medyo liblib na coffee shop, malayo sa mga matang mapanuri. Dumating si Amihan ng mas maaga. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok ng lugar. Isang lugar na may malinaw na tanawin sa pintuan. Habang hinihintay niya ito, ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Hindi ito takot. Ito ay pananabik. Ang pananabik ng isang mangangaso na nag-aabang sa kanyang biktima. Ilang minuto pa, pumasok si Bulan. Agad siyang napansin ni Amihan. Payat ito at tila laging nakayuko na para bang may pasan-pasan siyang isang hindi makitang pabigat. Nang makita siya nito sa sulok, isang alon ng pag-aalinlangan at takot ang dumaan sa mukha nito. Nais nitong tumalikod at tumakbo, ngunit huli na, nakita na siya ni Amihan. Dahan-dahang lumapit si Bulan. Bawat hakbang ay tila isang malaking sakripisyo. Umupo ito sa tapat ni Amihan nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Salamat sa pagdating, Mr. Jimenez, formal na simula ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Bulan na lang. Mahinang sagot nito. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape sa mesa. Ano ang kailangan nating pag-usapan? Akala ko, okay na ang lahat sa logistics. Hindi sumagot si Amihan tungkol sa logistics. Sa halip, sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan ito. Hinayaan niyang bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Bawat segundo ay parang isang oras na lalong nagpapahirap sa paghinga ni Bulan. Kumusta na ang sanliwayway? Biglang tanong ni Amihan. Nag-angat ng tingin si Bulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Hindi na ako umuuwi doon. Ako rin, sabi ni Amihan. May mga alaala doon na mahirap balikan, hindi ba? Nagsimulang mamasa ang mga palad ni Bulan. Nilaro-laro niya ang kanyang mga daliri. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Amihan. Isang bahagyang ngiti ng pait ang sumilay sa kanyang labi. Naalala ko pa ang lahat, Bulan. Ang amoy ng basang lupa dahil sa ulan, ang tunog ng kuliglig, ang ilaw mula sa poste sa may lumang bodega, at ang kanta,
Yung kantang tumutugtog sa radyo habang hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Nakita niya ang epekto ng kanyang mga salita. Ang kulay sa mukha ni Bulan ay unti-unting nawala. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang tasa ng kape sa kanyang harapan ay nagsimulang manginig dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko to ginagawa para saktan ka, Bulan. Malumanay ngunit may diin na sabi ni Amihan. Gusto ko lang maintindihan. Wala kang maiintindihan. Nautal na sabi ni Bulan. Subukan mo ako. Hamon ni Amihan. Gabi-gabi, sa loob ng 15 taon, iniisip ko ang gabing iyon at sa bawat pagkakataon, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Si Dante ang nag-utos. Si Lakas ang gumawa. Pero ikaw, Bulan, anong ginawa mo? Sa tanong na yon, isang bagay sa loob ni Bulan ang tuluyang gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit nabigo siya. Isang luha ang pumatak. Sinundan ng isa pa. Yumuko siya, itinakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig. Wala. Humihikbing sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Wala akong ginawa. Nakatayo lang ako doon. Nanonood. Gusto kong tumulong. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ko magawa. Natakot ako, Amihan. Sobra akong natakot kay Dante. Ang pag-amin na yon, ang hilaw at desperadong sakit sa kanyang boses ay tumama kay Amihan nang hindi niya inaasahan. Ang galit na inipon niya para kay Bulan sa loob ng maraming taon ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi niya akalain na mararamdaman niya. Awa. Pinagsisihan ko yun araw-araw, patuloy ni Bulan. Araw-araw, dinadala ko ang ginawa. Ang hindi ko ginawa. Sinubukan kong kalimutan, pero hindi ko kaya. Itinaas ni Amihan ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa nanginginig na kamay ni Bulan na nasa mesa. Ang kilos na yon ay ikinagulat nilang dalawa. Hindi pa huli para itama ang mga bagay, Bulan. Biglang itinaas ni Bulan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng takot. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang yun ang kasalanan namin, Amihan. May mas malala pa. Ano ang ibig mong sabihin? Umiling si Bulan. Ang takot sa kanyang muka ay mas matindi pa kaysa kanina. Ang gabing iyon, simula pa lang yun. Maraming ginawa si Dante. Maraming ginawa ang pamilya niya para pagtakpan ng lahat. Mga bagay na madilim, marumi. Sabihin mo sa akin, pakiusap ni Amihan. Hindi ko kaya. Umiiling na sabi ni Bulan. Mabilis na tumayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang malakas na tunog sa sahig. Papatayin niya ako. Papatayin niya tayong lahat. Bulan, magtulungan tayo. Ngunit hindi na siya nakinig. Mag-ingat ka kay Dante. Papatayin ka niya. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na puno ng babala. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng coffee shop. Iniwan si Amihan na tulala at nanginginig. May mas malala pa. Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Nang makabawi siya sa kanyang pagkagulat, tumayo si Amihan at inayos ang kanyang sarili. Ang pag-uusap na yon ay mas marami pang tanong na iniwan kaysa sa mga sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, si Bulan ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kailangan lang niya ng isang huling tulak. Naglakad siya palabas ng coffee shop, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng susunod niyang hakbang. Habang tumatawid siya sa kalsada, isang itim na kotse na nakapark sa di-kalayuan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga bintana nito ay heavily tinted, ngunit sa isang saglit, ang sinag ng araw ay tumama dito sa tamang anggulo at nakita niya ang anino ng isang tao sa driver's seat. Isang pamilyar na anino, malaki, maskulado. Biglang bumukas ang bintana sa panig ng pasahero at mula sa dilim, isang pares ng malamig
at mapanganib na mga mata ang tumitig sa kanya. Mga mata na puno ng galit at walang bahid ng pagsisisi. Si Lakas Mercado, hindi ito ngumiti, hindi ito gumalaw. Nakatitig lang ito sa kanya, isang tahimik na pagbabanta na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang malinaw na mensahe. Nakita ka namin, alam namin ang ginagawa mo, at malapit ka na sa iyong katapusan. Ang puso ni Amihan ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makagalaw, nakakulong sa tingin ng ahas. Ang tingin ni Lakas ay parang yelo na tumusok sa kaluluwa ni Amihan. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kalsada, matagal pagkatapos umalis ng itim na kotse, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang mensahe ay malinaw. Hindi na sila naglalaro sa anino. Ang halimaw ay lumabas na sa kanyang lungga. Ang pagbabantang yon ay naging simula ng isang impyerno. Kinabukasan, ang Hiraya Solutions ay sinalubong ng isang bagyo. Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog. 3 kliyente na matagal nang may kontrata sa kanila ang biglang tumawag para mag-cancel. Ang dahilan nila ay malabo at halos magkakapareho. Bigla ang pagbabago sa budget. Internal company issues. Si Amihan at Sinag ay alam ang totoo. Ito ang gawa ni Dante. Nakakalusot na ang impluwensya niya. Sabi ng isa sa mga senior staff sa pantry, ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano tayo lalaban sa isang Vargas? Narinig ni Amihan ang bulungan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kasamahan, mga taong nagtatrabaho ng husto, mga taong may pamilyang binubuhay, at lahat sila ay nadadamay dahil sa kanyang personal na laban. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Ang sitwasyon ay lalong lumala. Isang article ang lumabas sa isang business blog, isang blind item na malinaw na tumutukoy sa Hiraya Solutions. Sinasabi nito na ang isang up-and-coming events company ay hindi matatag sa pinansyal at may mga reklamo ng hindi magandang serbisyo. Isang kasinungalingan, isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan siya ng sekretarya ni Dante. Mr. Vargas would like to see you. Now. Walang pagpipilian si Amihan kundi pumunta. Nagkita sila sa isang pribadong lounge sa isang 5-star hotel, teritoryo ni Dante. Nakaupo ito sa isang malaking leather armchair, isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala na. Ang natira ay isang malamig at mapanlinlang na katahimikan. Please, have a seat, Miss Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. O dapat ba kitang tawaging Amihan mula sa Sanliwayway? Ang puso ni Amihan ay tumigil sa pagtibok. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Nagtataka ka ba kung paano ko nalaman? Tumawa siya ng mahina. Naging pabaya ka. Ang pagbanggit mo sa alingnitas, ang pakikipagkita mo kay Bulan, akala mo ba hindi ko malalaman? Anong kailangan mo, Dante? Diretsong tanong ni Amihan, pinipilit na huwag ipakita ang takot na gumagapang sa kanyang likuran. Simple lang, sabi ni Dante. Inilapag ang kanyang baso. Sumandal siya, ang kanyang mga mata ay parang sa isang mandaragit na tinitingnan ang kanyang biktima. Bitawan mo ang kontrata. Umalis ka sa syudad na ito. Kalimutan mo ang lahat. Kung hindi ano? Hamon ni Amihan. Ngumisi si Dante. Nakikita mo, Amihan, ang problema sa'yo ay iniisip mo pa rin na ito ay tungkol sa nakaraan. Mali. Ito ay tungkol sa aking hinaharap. Ang kasal na ito, ang pangalan ng pamilya ko, ang imperyong mamanahin ko, iyon ang mahalaga. At ikaw, isa ka lang maliit na bato
sa aking daan. Isang batong madali kong aalisin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Ang ginawa ko sa kumpanya mo, sa reputasyon mo, maliit na bagay lang to kumpara sa kaya kong gawin. Isipin mong mabuti, amihan. Hindi lang buhay mo ang nakataya dito. Ang huling pangungusap na yon ay isang malinaw na babala. Isang babala na hindi lamang siya ang target. Pagbalik ni amihan sa opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Dante ay hindi na lang isang multo mula sa nakaraan. Isa na siyang aktibong banta, isang halimaw na handang sirain ang lahat sa kanyang paligid. Hinanap niya si Sinag. Kailangan nating mag-usap. Ngunit bago pa man niya masabi ang lahat, tumunog ang telepono ni Sinag. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello? Nakita ni amihan ang pagbabago sa mukha ni Sinag. Mula sa pagtataka, naging pag-aalala, hanggang sa purong takot. Saan? Okay ka lang ba? Papunta na ako. Anong nangyari? Halos pasigaw na tanong ni amihan nang ibaba ni Sinag ang tawag. Si Sinag, nauutal na sabi ng sekretarya nila sa kabilang linya. Naaksidente siya. May bumangga sa kotse niya paglabas lang ng parking. Ang mundo ni amihan ay gumuho. Sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay dumikit sa hangin. Natagpuan ni amihan si Sinag na nakaupo sa isang kama sa emergency room. Mayroon siyang mga galos sa braso at isang benda sa kanyang noo. Ngunit buhay siya. Nakahinga siya. Ano ang sabi ng doktor? Tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Minor injuries lang. Masuwerte daw ako. Sabi ni Sinag, pilit nang ngumingiti. Pero hindi ito aksidente, Ami. Alam ko. Humihikbing sagot ni amihan. Umupo siya sa tabi niya at ang lahat ng lakas na pinilit niyang itayo sa loob ng maraming taon ay tuluyang bumagsak. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan ko to, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dinamay kita. Dinamay ko ang lahat. Dapat hindi ko na sinimulan to. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit at sigurado. Hindi mo to kasalanan, Ami. Kasalanan nila ito. Pero ikaw ang nasaktan, sabi niya. Tumingin sa benda sa noo nito. Paano kung mas malala pa ang nangyari? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Sinag. Hindi ko kaya. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Itigil na natin to. Please, aatras na ako sa kontrata. Aalis na ako. Hahayaan ko na lang sila. Hindi na mahalaga ang hustisya kung ang kapalit nito ay ang buhay mo. Tinitigan siya ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi natitinag. Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni amihan gamit ang kanyang hinlalaki. Ngayon pa ba tayo susuko? Mahinang tanong niya. Ngayong alam na nating natatakot na sila? Ngayong alam na nating malapit na tayong manalo? Hindi, Ami. Hindi tayo susuko. Ang kanyang mga salita ay puno ng paninindigan. Ngunit ang takot sa puso ni amihan ay mas malaki pa. Kinagabihan, pagod at wasak ang loob, na umuwi si amihan sa kanyang apartment. Ang tanging gusto niya ay mahiga at kalimutan ng lahat. Ngunit nang ilagay niya ang susi sa seradura, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya iniwang bukas ang pinto. Dahan-dahan, itinulak niya ito. Ang sala ay madilim at tahimik. Masyadong tahimik. Binuksan niya ang ilaw. Sa unang tingin, lahat ay nasa ayos. Ngunit may isang pakiramdam na mali. Isang pakiramdam na may ibang taong nakapasok sa kanyang personal na espasyo. Naglakad siya papunta sa kanyang sikretong kwarto. Ang kwarto kung nasaan ang kanyang plano. Ang puso niya ay kumakarera. Pagbukas niya ng pinto,
Ang kanyang hininga ay naputol. Ang kanyang malaking corkboard, ang sentro ng kanyang 15 taong galit at pagpaplano, ay winasak. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa gitna ng board, sa ibabaw mismo ng punit-punit na litrato ni Dante Vargas, ay isang nakatarak na kutsilyo sa kusina. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. At sa ilalim nito, isinulat gamit ang isang matingkad na pulang lipstick na tumutulo na parang dugo ay isang mensahe. Ang susunod, dugo mo na. Ang kutsilyo sa dingding ay hindi lang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ang pulang lipstick na tumutulo na parang dugo ay isang pangako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Amihan ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang pag-atras ay hindi na isang pagpipilian. Ang pagsuko ay katumbas ng kamatayan. Agad niyang tinawagan si Sinag. Umalis ka na dyan ngayon din. Utos ni Sinag sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumunta ka sa isang hotel. Huwag kang uuwi sa akin. Baka binabantayan din nila ako. Mag-iingat ka, Ami. Sumunod si Amihan. Sa isang maliit at anonymong hotel room, sinubukan niyang isipin ang susunod niyang hakbang. Wasak na ang kanyang board, ang sentro ng kanyang plano. Ang kanyang apartment ay hindi naligtas. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Si Sinag ay nasaktan. Tila lahat ng pader ay gumuho ng sabay-sabay. Nasa dulo na ba siya ng kanyang lakas? Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang kumatok sa pinto. Napatalon si Amihan sa gulat. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Hindi niya sinabi kahit kanino kung nasaan siya, maliban kay Sinag. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Isang bellboy mula sa hotel ang nakatayo sa labas. May hawak na isang malaking brown envelope. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Para sa akin po ba yan? Kayo po ba si Miss Reyes? Tanong ng bellboy. Tumango si Amihan. Pinapabigay lang po. Walang pangalan ng sender pero may note na urgent. Kinuha niya ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isinara niya ang pinto at nilock ito ng 3 beses. Ang sobre ay makapal at mabigat. Sino ang nakakaalam na nandito siya? Si Sinag lang? Imposible. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pinto at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, isang makapal na tumpok ng mga dokumento ang laman. Mga bank statement, mga litrato, mga kopya ng mga email at text message. Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga papel, ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang mga dokumento ay naglalaman ng detalyadong ebidensya ng isang money laundering scheme na kinasasangkutan ng isang construction company na pag-aari ng pamilya Vargas. Ang pera ay dumadaloy sa mga shell corporation at pagkatapos ay ginagamit para pondohan ang isang illegal gambling syndicate. At sa mga litratong kasama, malinaw na nakita niya si Lakas Mercado na nakikipagkita sa mga kilalang miyembro ng sindikato, nag-aabutan ng mga bag na puno ng pera. Pero ang mas nakakagulat ay ang taong nasa likod ng lahat ng ito, ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa mga dokumento bilang pinuno. Hindi si Dante, kundi ang ama nito. Si Senator Vargas, ang taong may imahe ng isang malinis at marangal na lingkod bayan. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Ang krimen ng nakaraan ay konektado sa isang mas malaki at mas maruming krimen sa kasalukuyan. Ang pagtatakip sa ginawa ni Dante 15 taon na ang nakalipas ay hindi lang para protektahan ang isang anak. Ito ay para protektahan ang isang buong imperyo ng kasamaan. Ngunit may isa pang bagay sa loob ng sobre, isang itim na USB flash drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ito sa kanyang laptop. Isang file lang ang laman, isang audio file na pinangalan ng patawad. Nag-alinlangan siya, isang malalim na paghinga, at pagkatapos ay pinindot niya ang play.
Isang pamilyar na boses ang pumuno sa katahimikan ng kwarto. Isang boses na basag, nanginginig at puno ng sakit. Ang boses ni Bulan Jimenez. Static. Eto na. Sinusubukan kong itama ang lahat. Simula ng boses. Humihikbi. Ang pangalan ko ay Bulan Jimenez at kasama ako sa krimeng ginawa laban kay Amihan Reyes, 15 taon na ang nakalipas sa San Liwayway. Ang puso ni Amihan ay parang pinipiga. Hindi ko siya tinulungan. Patuloy ni Bulan. Ang bawat salita ay isang suntok sa dibdib ni Amihan. Nakatayo lang ako. Nakinig. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ng buhay ko. Pinilit kami ni Dante. Tinakot niya kami. Sinabi niyang wawasakin niya ang pamilya namin kung magsasalita kami. At naniwala ako sa kanya. Dahil duwag ako. Ang audio ay nagpatuloy. Isang detalyadong salaysay ng gabing iyon. Inilarawan niya ang lahat. Ang plano ni Dante. Ang brutalidad ni Lakas. Ang kanyang sariling takot. Pagkatapos, ang kanyang boses ay mas humina. Na para bang isang sikretong matagal nang kinikimkim. Pero hindi lang iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ginamit ng ama ni Dante ang kanyang kapangyarihan para patahimikin ang pulis, para takutin ang pamilya ni Amihan, para umalis sila. Nakita ko kung paano nila ako ginawang kasangkapan sa kanilang mga ilegal na negosyo. Naging bilanggo ako ng kasalanan ko. Isang mahabang katahimikan na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ko na kaya ang pagbabalik ni Amihan. Isa itong senyales, isang pagkakataon para wakasan na ang lahat na ng ito. Ang email, ang litrato, ako ang nagpadala noon. Gusto ko siyang bigyan ng babala. Pero gusto ko ring malaman niya na may nakakaalam, na may nakakaalala. Biglang nag-flashback sa isip ni Amihan ang lahat. Ang misteryosong email, ang aksidenteng pagkikita sa lobby, ang takot sa kanyang mga mata, ang kanyang babala sa coffee shop. Hindi yun takot sa kanya, iyon ay takot para sa kanya. Ang mga dokumentong ito, ang recording na ito na ang aking pag-amin. Pagtatapos ni Bulan. Amihan, kung naririnig mo to, patawarin mo sana ako. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Bigyan mo ng hustisya ang sarili mo. Ito na ang huling tulong na maibibigay ko. Nagtapos ang recording. Ang tanging maririnig sa kwarto ay ang tunog ng paghikbi ni Amihan. Hindi siya umiiyak dahil sa sakit ng nakaraan. Umiiyak siya dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa katotohanan. Ang isa sa mga taong sumira sa kanya ay ang siya ring nagbigay sa kanya ng sandata para tapusin ang laban. Ang duwag na nanahimik ay ang siya palang bayaning nagtago sa anino. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang takot at pag-aalinlangan ay nawala na. Ang natira ay isang nag-aapoy na determinasyon. Hawak na niya ang lahat ng kailangan niya. Hawak na niya ang kanilang katapusan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Sinag! Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, matatag, at puno ng kapangyarihan. Baguhin natin ang plano. Anong nangyari? May kakampi tayo, sabi ni Amihan. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itutuloy natin ito, pero sa paraan ko. Tumingin siya sa bintana. Ang madilim na gabi ay malapit ng magwakas. 3 araw na lang bago ang kasal. 3 araw na lang bago ang paghuhukom. Kinuha niya muli ang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe sa numerong ginamit ni Bulan noon para makipag-ugnayan sa kanya. Salamat. Bigyan mo ako ng hustisya. Ang araw ay sumikat sa Paraiso Resort na may ginintuang liwanag, na para bang ang kalikasan mismo ay nakikipagsabwatan sa perpektong ilusyon na nilikha para sa kasal ng taon. Ang hangin ay amoy alat ng dagat at matamis na halimuyak
ng libu-libong puting rosas na nakapalibot sa engrandeng hardin kung saan gaganapin ang seremonya. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Si Amihan Reyes, sa kanyang eleganteng itim na kasuotan bilang pinuno ng event coordination, ay gumalaw na may kahinahunan at awtoridad. Tiningnan niya ang bawat detalye, ang pagkakaayos ng mga upuan, ang mga kristal na babasagin sa mga mesa, ang posisyon ng mga ilaw. Para sa mga staff at supplier, siya ang larawan ng isang professional na nasa tuktok ng kanyang laro. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mga mata, isang bagyo ang nag-aalimpuyo. Ang audio system, nasubukan na ba ulit? Tanong niya sa kanyang headset. Ang kanyang boses ay matatag. Yes, ma'am. Crystal clear po. Sagot ng nasa kabilang linya. Good. Stand by for my cue. Lumapit sa kanya si Isabel, ang bride, na nakasuot ng isang napakagandang puting bestida. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa kaligayahan, isang kaligayahan na dalisay at walang kamalay-malay sa kasinungalingang nakapalibot dito. Amihan, oh my gosh, everything is perfect, sabi ni Isabel. Niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Isang matinding kirot ng awa ang naramdaman ni Amihan para sa babae. Ngunit ang katarungan ay mas matimbang kaysa sa awa. Trabaho ko po to, Isabel. Ang mahalaga ay maging masaya ka sa araw na ito. Pilit siyang ngumiti. Sa di kalayuan, nakita niya si Dante Vargas. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang mga kaibigan, tumatawa, nag-aayos ng kanyang mamahaling tuksido. Ang kumpiyansa ay bumalik na sa kanya. Para sa kanya, ang mga banta kay Amihan ay umubra. Nanalo na siya. Tumingin ito sa direksyon ni Amihan at bahagyang tumango. Isang mapang-asar na pagkilala na siya pa rin ang may kontrol. Hindi pinansin ni Amihan ang tingin nito. Sa halip, ang mga mata niya ay hinanap si Sinag. Nakita niya ito malapit sa technical booth, nagkukunwaring sinusuri ang mga kagamitan. Ang benda sa noo nito ay natatakpan ng kaunting makeup, ngunit ang alaala ng aksidente ay naroon pa rin. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tango lang mula kay Sinag ang kailangan niya. Isang tango na nagsasabing ang lahat ay nakahanda na. Tumango si Sinag. Ang seremonya ay nagsimula. Ang marcha ng kasal ay tumugtog at si Isabel ay dahan-dahang naglakad sa aisle. Ang kanyang ama ay nasa kanyang tabi. Ang lahat ng mga bisita, mga senador, mga business tycoon, mga celebrity ay nakangiting nanonood. Isang perpektong larawan ng kapangyarihan at karangalan. Nakatayo si Amihan sa gilid, sa ilalim ng isang malaking puno, kung saan hindi siya gaanong napapansin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na remote. Ang remote na magsisimula ng lahat. Ang pari ay nagsalita. Nagpalitan ng I do, sina Dante at Isabel. Nagsuotan sila ng sing-sing. You may now kiss the bride. Naghalikan sila. Ang mga panauhin ay nagpalakpakan. Ngunit para kay Amihan, ang tunog ng palakpak ay parang isang countdown. Pagkatapos ng seremonya, ang lahat ay nagtungo sa engrandeng ballroom para sa reception. Ang lugar ay pinalamutian na parang isang panaginip. Ang mga ilaw ay malambing. Ang musika ay masaya. Nagsimula ang programa, mga talumpati mula sa mga magulang. Ang unang sayaw ng bagong kasal. Ang pagputol ng cake. Bawat sandali ay maingat na binalak ni Amihan. Isang sunod-sunod na mga kaganapan na magdadala sa kanila sa kanilang katapusan. Habang nagsasayahan ang lahat, lumapit si Sinag kay Amihan. Handa ka na? Mahinang tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Tumingin si Amihan. Sa gitna ng ballroom, nakita niya si Dante na itinaas ang kanyang baso, nakangiti, tinatanggap ang pagbati ng lahat. Ang larawan ng isang taong mayroon ng lahat. Isang taong kinuha ang lahat mula sa kanya.
Ipinanganak akong handa para dito, sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit puno ng bigat ng 15 taong paghihintay. Ang team sa labas naka-standby na. Ang mga pulis, ilang minuto lang ang layo, imporma ni Sinag. Si Bulan? Hindi ko alam, pag-amin ni Sinag. Hindi na siya nagparamdam pagkatapos ng recording. Sana lang, nasa ligtas siyang lugar. Bumalik si Sinag sa kanyang pwesto. Oras na. Lumapit si amihan sa MC at may ibinulong. Maya-maya, kinuha ng MC ang mikropono. Isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ladies and gentlemen, bago po tayo magpatuloy sa ating selebrasyon, meron po tayong isang very special presentation, isang sorpresa, isang munting regalo mula sa ating napakagaling na event planner, Hiraya Solutions, para sa ating happy couple. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Si Dante ay mukhang nasiyahan, isang aroganteng nangiti, ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay amihan na parabang sinasabing, kahit anong gawin mo, talo ka na. Naglakad si amihan papunta sa technical booth. Ang technician na naka-duty, na isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Sinag, ay tumingin sa kanya. Ready na po, ma'am, sabi ng technician. Inilabas ni amihan ang isang itim na USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Ang USB na naglalaman ng pag-amin ni Bulan. Hindi niya ito ibinigay sa technician. Siya mismo ang gagawa. Ako na, sabi niya. Maingat niyang inalis ang USB na naglalaman ng slideshow ng mga litrato ni Dante at Isabel. Ang USB na puno ng mga masasayang alaala at mga ngiti. At sa lugar nito, isinaksak niya ang itim na USB. Ang USB na puno ng mga kasinungalingan at sakit. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang humina. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Isang countdown ang lumitaw sa screen. 3. Naramdaman ni amihan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na, walang atrasan. Duwanggo? Nakita niya si Dante na akbayan si Isabel, bumubulong ng isang bagay na nagpangiti sa babae. Ang huling sandali ng kanilang pekeng paraiso. 1. Ang huling numero ay naglaho. Nagsimula ang video. Ang screen ay nanatiling itim at sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng ballroom, isang basag at nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang boses ni Bulan Gimenez. Eto na. Sinusubukan kong itama ang lahat. Ang basag na boses ni Bulan ay pumunit sa maligayang katahimikan ng ballroom. Sa isang iglap, ang lahat ng ngiti ay naglaho. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata, kabilang ang kay Dante Vargas, ay napako sa malaking screen, naguguluhan. Ang pangalan ko ay Bulan Gimenez at kasama ako sa krimeng ginawa laban kay Amihan Reyes, 15 taon na, ang nakalipas sa Sanliwayway. Ang pangalan ni amihan ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang bombang sumabog nang walang tunog. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan, mga kunot sa noo, nagtatanong kung sino ang amihan na iyon. Ngunit si Dante, ang kanyang ama, na si Senator Vargas at si Lakas Mercado na nakatayo sa isang sulok ay alam na alam kung sino. Ang kulay sa mukha ni Dante ay nawala. Ang kanyang ngiti ay naging isang ngiwi ng purong pagkabigla at galit. Binitiwan niya si Isabel at humakbang pasulong na para bang kaya niyang patigilin ang audio sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nagsimulang mag-flash sa screen ang mga ebidensya kasabay ng bawat salita ni Bulan. Isang lumang litrato ni amihan mula sa high school. Isang larawan ng lumang bodega sa Sanliwayway. Pinilit kami ni Dante. Tinakot niya kami. Sinabi niyang wawasakin na niya ang pamilya namin kung magsasalita kami. Ang boses ni Bulan ay patuloy na nagsalaysay ng buong detalye ng gabing iyon, walang itinatago. Ang bawat pangungusap ay isang martilyo
na dumudurog sa perpektong imahe ni Dante Vargas. Ang mga bulungan sa ballroom ay nagsimulang lumakas, nagiging mga sigaw ng pagkagulat at hindi paniniwala. "Patayin niyo yan! Patayin niyo ang video!" Sigaw ni Dante sa technical booth. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Ngunit walang sumunod. Ang technician ni Sinag ay simpleng umiling. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang interes. Biglang lumipat ang video. Ang mga dokumento ng money laundering ay lumitaw sa screen, isa-isa. Ang mga bank transaction, ang mga pangalan ng Shell Corporation, at sa gitna ng lahat, ang mukha ni Senator Vargas. Hindi lang yun. Patuloy ang boses ni Bulan. Nakita ko kung paano ginamit ng ama ni Dante ang kanyang kapangyarihan para pagtakpan ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta ngayon kay Senator Vargas na nakatayo na, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. At pagkatapos, ang huling dagok. Mga litrato ni Lakas Mercado na nakikipagkita sa mga kilalang leader ng sindikato. Isang video footage mula sa isang security camera, malabo ngunit malinaw, kung saan nag-aabutan sila ng isang bag. Ang ballroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga tao ay nagsimulang magtayuan, ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga telepono para mag-record. Ang iba ay sumisigaw sa gulat at pandidiri. Si Isabel, ang nobya, ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang paliwanag, isang pagtanggi. Ngunit ang nakita niya lang ay ang mukha ng isang halimaw. Ang bigat ng katotohanan ay masyadong mabigat para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pumuti at bumagsak siya sa sahig, walang malay. "Isabel!" Sigaw ng ina nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinitingnan ni Dante. Si Amihan. Nakatayo siya malapit sa technical booth, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Amihan ang isang apoy ng purong poot. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang sibilisadong maskara ay nalaglag na. "Ikaw," halos pabulong na sabi ni Dante. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng bagsik. "Ikaw ang may gawa nito." Sa isang sigaw na parang sa isang sugatang hayop, sumugod si Dante. Hindi papunta sa entablado, hindi papunta sa kanyang ama. Diretso papunta kay Amihan. Binaliwala niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Itinutulak ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na parang mga kuko. "Papatayin kita!" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong ballroom. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Sinag Cruz. "Hanggang dito ka na lang, Vargas," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sinubukan ni Dante na suntukin si Sinag, ngunit mas mabilis ito. Sinalag ni Sinag ang kanyang suntok at itinulak siya palayo. Kasabay nito, ang mga security guard ng resort na matagal nang inatasan ni Sinag ay kumilos. Pinalibutan nila si Dante, pinipigilan siya sa kanyang pagwawala. Mula sa kabilang panig, sinubukan namang tumakas ni Lakas Mercado. Ngunit ang mga labasan ay hinarangan na ng iba pang mga security personnel. Na-corner siya. Habang nagpupumigla si Dante, ang mga malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang pumuno sa hangin. Mas malakas pa kaysa sa sigawan ng mga tao. Isang grupo ng mga unipormadong pulis sa pangunguna ng isang kapitan ang mabilis na pumasok. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang lahat ay napatingin sa mga bagong dating. Naglakad ang kapitan ng pulisya papunta sa gitna ng sahig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa nagwawalang si Dante. "Dante Vargas," sabi ng kapitan. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Naririnig ng lahat. "Sa ngalan ng batas
arestado ka para sa mga kasong attempted murder, physical assault, at conspiracy. Pagkatapos, bumaling siya kay Senator Vargas. Senator, kailangan niyo rin pong sumama sa amin para sa interogasyon. At sa huli, itinuro niya si Lakas. Arestuhin niyo rin iyan. Ang mga pulis ay kumilos. Pinusasa nila si Dante na patuloy pa ring sumisigaw ng mga pagbabanta kay Amihan. Pinusasa nila si Lakas na nanatiling tahimik, ngunit ang mga mata ay nangangako ng paghihiganti. Habang hinihila palabas si Dante, ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap muli si Amihan. Ang kanilang tingin ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala nang takot sa mga mata ni Amihan. Ang naroon na lang ay isang malamig na katahimikan, ang katahimikan ng katarungan, ang katahimikan ng isang laban na sa wakas ay natapos na. Ang paraiso ay naging isang impyerno, at sa gitna ng nasusunog na mga guho ng buhay ni Dante Vargas, si Amihan Reyes ay nakatayo. Sa wakas, malaya. Ilang buwan ang lumipas. Ang tinaguriang paraiso, wedding scandal, ay naging pambansang balita. Ang bawat detalye, mula sa krimen sa San Liwayway hanggang sa malawakang korupsyon ng pamilya Vargas, ay inilantad sa publiko. Ang imperyo na akala nila ay hindi magigiba, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Dante Vargas at Lakas Mercado ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Si Senator Vargas ay tinanggal sa pwesto at nahaharap sa maraming kaso. Si Bulan Jimenez, matapos voluntaryong sumuko at maging state witness, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, isang pagkakataon para makapagsimula muli. Sa isang maliit na coffee shop, malayo sa ingay ng syudad, tahimik na nakaupo si Amihan kasama si Sinag. Sa ibabaw ng kanilang mesa ay isang dyaryo. Sa front page, ang headline, "Pagbabagsak ng mga Vargas, hustisya, nakamit na." Tinitigan ni Amihan ang litrato ni Dante na nakaposas. Ang dating kayabangan sa mukha nito ay napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Walang nawalang ngiti ng tagumpay sa labi ni Amihan. Walang kasiyahan sa kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at malalim na katahimikan. Tapos na bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Sinag. "Oo, tapos na," sagot ni Sinag. Marahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Amihan. "Nakuha mo na ang hustisya, Ami." Ngumiti si Amihan, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Nakuha natin ang hustisya." Ang Hiraya Solutions, pagkatapos ng ilang linggong pagsubok, ay bumangon muli. Ang kanilang katapangan sa paglalantad ng katotohanan ay nagdulot ng respeto at paghanga mula sa publiko. Mas marami pang kliyente ang dumating, mga kliyenteng naniniwala sa kanilang integridad. Ngunit para kay Amihan, may isa pa siyang kailangang gawin. Isang huling paglalakbay. Kinabukasan, nag-drive siya ng mag-isa. Pabalik sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. Pabalik sa San Liwayway, ang bayan ay halos hindi nagbago. Ang mga lumang bahay, ang plaza, ang mabagal na takbo ng buhay. Ngunit para kay Amihan, lahat ay iba na. Nagpark siya sa tapat ng sementeryo at pumasok. Nilapitan niya ang dalawang simpleng puntod sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Ang mga puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na marmol. Paa," mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Tapos na po. Malaya na ako." Yung isang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan niya sa loob ng 15 taon, ang tila unti-unting nawala sa kanyang mga balikat. Walang luhang pumatak. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Bago siya umalis ng bayan, isang babae ang lumapit sa kanya sa may palengke. Ito si Isabel, ang dating nobya ni Dante.
Simple na lang ang kanyang pananamit. Wala na ang kislap ng karangyaan, ngunit may isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Amihan, bati nito, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Salamat. Para saan? Naguguluhang tanong ni Amihan. Para sa pagliligtas sa akin, sagot ni Isabel. Iniligtas mo ako mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Oo, masakit. Pero mas masakit ang mabuhay sa isang pekeng paraiso. Ngayon, malaya na rin ako. Nag-aalok si Isabel ng kapatawaran na hindi hiniling ni Amihan, ngunit tinanggap niya ito ng may pasasalamat. Ang pagpapatawad na iyon ay hindi lang para kay Amihan, kundi para na rin sa sarili ni Isabel. Ang huling destinasyon ni Amihan ay ang dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan dati siyang naglalaro noong bata pa siya, puno ng mga pangarap. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang pinong buhangin sa kanyang mga paa. Naglakad siya papalapit sa tubig. Hinayaan ang mga alon na marahang humalik sa kanyang mga sakong. Tumingin siya sa abot tanaw kung saan ang asul ng dagat ay sumasama sa asul ng langit. Ang paghihiganti ay parang isang bagyo. Malakas, mapanira at magulo. Ngunit pagkatapos ng bagyo, darating ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, magsisimula ang paghilom. Natanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang muling pagbangon ng kanyang sarili. Hindi ang pagpaparusa sa kanila, kundi ang pagpapalaya sa kanyang kaluluwa. Isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Hindi na siya nagulat. Tumingin siya sa gilid at nakita si Sinag nakangiti. Alam kong dito kita mahahanap, sabi nito. Masyado na yata akong predictable. Biro ni Amihan. Hindi, sabi ni Sinag. Alam ko lang kung nasaan ang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Tumayo sila roon ng tahimik magkatabi, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila, isang obra maestra ng kalikasan. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Sinag. Binasag ang katahimikan. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga kulay ng papalubog na araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiti na puno ng pag-asa, kagalakan, at isang hinaharap na sa wakas ay kanya nang isusulat. Isang ngiti na hindi na niya kailangang itago. Hindi ko pa alam, pag-amin niya. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nasasabik akong alamin kung ano ang susunod. Lumapit si Sinag at sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, marami itong hinawakan ng kanyang pisngi. Ang mundo sa kanilang paligid ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang tunog ng mga alon, ang init ng kamay ni Sinag, at ang pangako ng isang bagong simula. Isang bagong liwayway. Ang sumunod na mga buwan ay parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging katotohanan. Ang bigat sa dibdib ni Amihan na matagal niyang kasama ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Ang bawat paggising sa umaga ay hindi na isang paalala ng isang laban na kailangang ipagpatuloy, kundi isang imbitasyon para sa isang bagong simula. Isang desisyon ang binuo niya. Isang desisyon na ikinagulat ngunit ikinatuwa ni Sinag. Nagpasya siyang magbukas ng isang maliit na branch ng Hiraya Solutions sa San Liwayway. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para mag-alok ng hinaharap. Gusto niyang magbigay ng trabaho sa mga kababayan niya na ipakita sa kanila na ang kanilang maliit na bayan ay may kakayahang lumikha ng magagandang bagay. Ang dating biktima ng San Liwayway ay bumalik bilang isang inspirasyon. Tinanggap siya ng mga tao nang may bukas na mga kamay. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng katapangan at ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa bayan. Habang pinagmamasdan ni Sinag si Amihan na nakikipag-usap sa mga lokal na supplier, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang labi.
Ito ang amihan na matagal na niyang pinangarap na makita. Malaya, masaya, at nagniningning. Ang mga anino sa kanyang mga mata ay napalitan na ng liwanag. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Alam ni Sinag na ang pag-ibig niya para kay amihan ay hindi na isang sikreto. Nakikita ito sa bawat tingin, sa bawat pag-aalala, sa bawat pagsuporta. Ngunit hindi niya ito minadali. Hinintay niya ang tamang panahon. Hinintay niyang si amihan mismo ang maging handa. At sa isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan kung saan nagsimula ang kanilang bagong kabanata, alam ni Sinag na dumating na ang sandaling iyon. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng mga alon ay parang isang pamilyar na kanta. Naglalakad sila ng magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakadikit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga hindi sinasabi, ngunit nararamdamang mga salita. "Masaya ka ba dito, Ami?" tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay malambing. "Oo," sagot ni amihan ng walang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa paligid, sa mga ilaw mula sa kabahayan, sa mga bituin sa kalangitan. Pakiramdam ko, sa wakas, nakauwi na ako. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Sinag sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal nang kilala ni amihan. "May gusto akong sabihin sa'yo." Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Noong una kitang makilala, nakita ko ang isang babaeng matalino at malakas. Pero habang tumatagal, nakita ko rin ang isang pusong nasugatan, isang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. At sa proseso ng pagkilala sa iyo, amihan, hindi ko na malayang..." Huminto siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. "Hindi ko na malayang nahulog na pala ako sa iyo." Pagpapatuloy niya, "Matagal na. Minahal kita noong ikaw ay nakikipaglaban pa sa iyong mga demonyo at mas minamahal kita ngayon na malaya ka na." Ang mga salita ni Sinag ay parang isang mainit na yakap sa puso ni amihan. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. "Alam ko," mahinang sagot niya. Nagulat si Sinag. "Alam mo?" Ngumiti si amihan. "Nararamdaman ko. Matagal na. At hinintay lang kitang sabihin yan." Sa mga salitang iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha. At sa dalampasigan ng sanliwayway, kung saan minsan ay tila naglaho ang lahat ng pag-asa, isang halik ang nagpatunay na ang pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit anong sugat. Ang halik ay malambing at puno ng pangako. Isang pangako ng isang hinaharap na hindi na madilim. Kinabukasan, sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay ginto at ang mga unang sinag ng liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha. Hawak kamay silang nakatayo, nakatingin sa liwayway. "Hiraya," bulong ni amihan. "Ang pangarap." "Sinag," sagot niya. Ang liwanag. Magkasama, ang kanilang mga pangalan ay bumuo ng isang pangako. Ang pangarap na natupad sa tulong ng liwanag. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos doon. Ito ay nagsimula pa lamang. Isang kwento na isinulat hindi ng paghihiganti, kundi ng paghihilom. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may isang bagong liwayway na naghihintay. At sa liwayway na yon, ang pag-ibig ay palaging mananaig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amihan at Sinag sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa at pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglalakbay ni na Amihan at Sinag
ay hindi lamang kanilang kwento, kundi naging kwento nating lahat. Ang pagsulat nito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat sakit, bawat luha, at bawat tagumpay nila ay naramdaman ko rin. Naging paalala ito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang maghilom at muling bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Sana'y may isang aral na tumatak sa inyong mga puso mula sa kanilang karanasan, na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagsisimula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating sarili. Na kahit gaano pa kadilim ang gabi ng ating nakaraan, palaging may liwanag ng pag-asa na naghihintay sa isang bagong umaga. At higit sa lahat, na ang pag-ibig na totoo ay isang kanlungan, isang sinag na handang tumanglaw sa atin sa gitna ng anumang unos. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong baon-baon? Ang inyong mga komento ay nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming mga manunulat. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng puso. Pusong Pinoy Tales.